Colonel TV. Sa kabilang banda, si Irish. So 2 linggo na ang lumipas mula nang bumalik ako. Siyempre, sinabi ko kay Kenny at Diana lahat ng nangyari. Kahit tungkol sa mga halik. Sapat na ang tiwala ko sa kanila para hindi magdaldal sa kung saan. Ito ang aking pinakamalaking sikreto at alam kong igagalang nila ito. Sa lahat ng nangyari, ayaw ni Mommy na layuan ko siya. She was bent on making me to go to college from the house. Ayaw na niyang tumira pa kami sa New York. Iginiit niya na bumalik kami sa Ohio. Pero nakiusap ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya na walang dapat ipag-alala dahil si Alexander Romano na ang nakaraan ko at patay na ang lalaking dumukot sa kanya. Nakiusap ako sa kanya hanggang sa tanggapin niya. Kaya sa kasalukuyan, inilalabas namin ni Diana ang lahat ng aking mga kahon at inaayos ito ng maayos sa dorm room. Isa itong chic na kwarto. Napagpasyahan kong gamitin ang perang ibinigay sa akin ni Alex. Sa bagay, sweldo ko naman iyon. There's this friend of mine, actually, he's my latest crush. He's throwing a pool party this afternoon. And he invited me. You'd come with me, right? Tanong ni Diana habang nililigpit ang mga gamit ko. Well, si Diana ay palaging magiging Diana. Yung tipong nagpa-party. Napabuntong hininga ako, gusto ko lang mamuhay ng mababang uri ng buhay ngayon, at umiwas sa anumang bagay na maaaring magdulot ng kaguluhan. Diana, alam mo namang hindi talaga ako mahilig sa party. Tsaka pinipilit kong lumayo sa maling tao. First of all, I'll be there with you. Secondly, I couldn't have a crush on a dangerous guy, so you're safe, and thirdly, sasama ka sa akin. Kaya bilisan mo, so we can get ready, period. Sabi niya sa isang deadpan. Inilibot ko ang paningin ko. Hindi matutuwa ang aking ina na marinig ito. Binigyan niya ako ng seryosong tingin. Talagang babae. Sinong may sabi tungkol sa pagsasabi sa kanya? You're almost 22, live a little. This is our second to the last year in college and your first year in this particular school. You should totally enjoy it before we leave. You're going with me, period. Ngumiti ako sa kanya. Napagtanto mo na yun ang pangalawang beses na sinabi mong period, tama. Tumawa siya at ipinikit ang mata. Whatever, bestie. It doesn't matter how many times I say period. If I want to say the word period, I'll say it. So period. Napahagikik ako, ngunit unti-unti itong naglaho habang ang mga alaala ng gabing tinukso ko si Alexander tungkol sa period ay napuno ng aking ulo. Natapos na niya akong halikan. Miss na kita, Alex. Napaisip ako habang papunta ang kamay ko sa kwintas na binili niya para sa akin. Naisip ko na mas maganang pakiramdam ko na malayo sa kanya kung isusuot ko ito. Pagkatapos naming mag-unpack at mag-impake, pinilit ako ni Diana na mag-shower at nag-atubili ako. Binigyan pa niya ako ng bagong 2-piece swimsuit. Meron na ako, alam mo ba? Tumango siya. Alam ko, but all the ones you are sorta babyish. This party is gonna be lit. Conrad doesn't throw boring parties. And besides, we need to find you someone who'd make you forget about Mr. Mafia Man. Sinabi niya na parang ito ang pinaka-normal na bagay kailanman. It's Alexander, and who said I want to forget about him? Bulong ko sa huling bahagi. Nagkibit balikat si Diana. Well, I don't care. Iyan ang suot mo, at maghahanap tayo ng gwapong lalaki. Should I say period again? Pareho kaming natawa sa nakakalokong tanong niya. Kaya nagpunta kami sa party ni Conrad at medyo natuwa ako nang makita kung gaano ito kakol. Hinila ako ni Diana sa buong paligid in the name of looking for Conrad. Natagpuan niya itong nakaupo kasama ang isang grupo ng mga lalaki sa isang makeshift bar sa tabi ng pool. Conrad, sabi niya habang kumakaway. Isang lalaking may dark brown na buhok ang kumaway pabalik. He was quite good looking, walang duda may crush ito sa kanya. Hey beautiful, I'm glad you came. Who's your friend? He asked with a sly smile at lahat ng boys na nakaupo doon ay napalingon sa akin. Ito ay tulad ng isa sa pinakamasamang bagay kailanman. Kinaiinisan ko ang mga ganitong pagkakataon dahil hindi ka sigurado kung ano ang sasabihin ng mga lalaking iyon kapag umalis ka. Ngumiti sa akin si Diana. This is Irish. Best friend ko siya. There was this guy, with black hair, he'd worn his cap backwards, he smiled at me. You're very pretty, Irish. Magpalit ka na at maupo ka sa tabi ko. Sabi niya at may unmistakable French accent doon. The other guys could and Diana nudged my elbow. Babalik kami agad, sweethearts. Sigaw niya habang hinihila ako kasama niya. Irish, he's the one. He's totally the one. I heard French guys know how to fuck well and that they got big dicks. Pinisil ko ang ilong ko.
Iyo, wag mong sabihin yan. Ang spoiled mo. Inilibot niya ang kanyang mga mata. Whatever, we're gonna get changed and you'll sit by him. Ni hindi ko nga alam ang pangalan niya. Napa-facepalm ako. Paano tayo naging matalik na magkaibigan? Inilibot ko ang paningin ko. Whatever makes you sleep at night. Bilisan na lang natin itong party at umuwi na tayo. Nang matapos na kaming magpalit, lumabas na kami at gaya ng plano, umupo ako sa tabi ng cute na French guy. Binigyan niya ako ng isang kaakit-akit na playboy ng ngiti. Ako si Andre. Andre Dubois. Ngumiti ako pabalik. Nice meeting you Andre, sabi ko. Ni hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin sa lalaki. Mukha kang shy type, sweetie, sinabi niya and I found myself enjoying his accent. Ngumiti ako at inipit ang hibla ng buhok ko sa likod ng tenga ko. I'm not shy. Ngumisi siya, yan ang sinasabi ng mga totoong mahiyain. Hindi naman. I'm not shy. Sinubukan kong ipagtanggol ang sarili ko. Tumingin siya sa mata ko. Well, I'd like you to prove it to me by going on a date with me on Friday night. Napaawang ang bibig ko. Andre, you're a case. Gusto mo lang akong yayain. Hindi nawala ang kanyang ngisi. I'm impressed. Hindi lang maganda, matalino ka pa. So sasamahan mo ba ako? Ngumiti ako sa kanya. No. Umiling ako. I like my girls playing hard to get. Umiling ako. No, really, I'm not playing hard to get. I'm simply not interested in going out with you. Magsasalita na sana siya nang mag-ring ang phone niya. Excuse me sweetheart, sabi niya at sinagot ang tawag. Nagsalita siya sa French. Tinawag ako ni Diana at binigyan ako ng 2 bowls ng parang nyog at caramel custard, isa para kay Andre at ang isa para sa akin. She then told me to pose para makapag-picture siya. Saglit na nagsalita si Andre bago ibinaba ang kanyang phone at muling ibinaling ang atensyon sa akin. Sorry about that, Irish, and thanks for this. Napangiti ako. You're welcome, Andre. I like you already. He mused at namula ako. Napakasaya naming lahat at sa pagtatapos ng araw, nagtagumpay si Andre na makuha ang aking numero. Hindi ko nga alam kung paano. At hindi talaga ako sigurado kung tinanggap ko na pumunta sa date na iyon kasama siya, ngunit sinabi niya na susunduin niya ako sa Biyernes ng gabi. Naging maayos naman ang mga klase ko, kahit medyo mahirap ang ilan. Mahirap makahabol dahil halos 1 buwan akong hindi pumapasok sa anumang klase. Ngunit ang aking ina at mga kaibigan ay nasa likuran ko, at binigyan nila ako ng suporta na kailangan ko. Nagkaroon din ako ng mga bagong kaibigan, tulad ni Andre. Malaki rin ang tulong ni Andre Dubois dahil nagte-text siya sa akin araw-araw para malaman kung okay lang ako. Akala ni Diana na magiging maayos kaming couple pero hindi talaga ako interesadong makipag-date kahit kanino. Well, maliban sa super hot kong ex-mafia boss, which was impossible. Mahirap para sa akin na manatili sa buong araw nang hindi iniisip kung ano ang ginagawa niya. Malapit na ang bakasyon at inisip ko kung sino ang makakasama niya. Nag-beep ang phone ko sa pagpasok ng bagong mensahe mula kay Andre. Hey sweetie, I hope you're doing good. I just wanted to remind you of our date tomorrow evening. I can't wait to see my favorite girl. Napangiti ako habang binabasa ko ulit ang message. Ang sarap sa pakiramdam kapag tumingala ang isang lalaki na makita ka, at mas maganda pa kapag tinawag kanyang favorite girl. Nag-message din ako sa kanya. How can I forget when you keep reminding me every day, and like I earlier said, it's not a date. Pagka-send ko pa lang ng message ay may pumasok na isa. Suit yourself Irish, para sa akin, it's a date. Napangiti ako sa message niya. Persigido talaga siya. Saglit kaming nag-text bago ko sinimulang gawin ang project ko. Kinailangan kong isumite ito bukas ng umaga. Gumagawa pa rin ang project na iyan. Napatalon ako ng konti, narinig ko ang boses ni Diana. Humarap ako sa kanya. Girl, wag na wag mo akong takutin ng ganyan. Hindi ko narinig na pumasok ka. Tumawa siya. Hindi ko kasalanan, isa kang dummy. Mapaglaro kong hinampas ang kamay niya. Get out. Ain't going nowhere. This is our house. Yours, as well as mine. The only time I'm getting out is when you're getting some French dick in your pussy in here. Sabi ng babaeng tinawag kong matalik kong kaibigan na parang ito na ang pinaka-normal na bagay kailanman. Napa-facepalm ako, sumilip ng kaunti para tingnan siya. Do you intend to ever change? Like seriously? Yumuko siya at hinalikan ako sa noo. No. And with that, naglakad na siya papuntang kusina. Bumuntong hininga ako at handa nang bumalik sa aking trabaho nang lumabas siya na may dalang isang malaking mangkok ng cereal. Makikipag-date ka sa French dude na iyon bukas, tama? It's Andre, and I'm not considering it a date. More like a friendly dinner, sincere kong sabi sa kanya. Totoo, kaibigan lang ang nakita ko kay Andre, at 4 na araw ko lang siyang nakilala. Inilibot niya ang kanyang mga mata.
Whatever you say, what matters is that I find him really, really, really hot. Like fucking sexy. Your point of view, not mine honey, sabi ko sa kanya, nagkibit balikat. So Friday night finally came and it was my date night, as Diana called it. Pinilit ako ni Diana na magsuot ng maiksing red gown, at black high heels. Inayos niya pa ang kulot kong buhok at nag-makeup. Kahit na inilagay ko ang I don't want to go facade, sa kaibuturan ko, humanga ako sa hitsura ko. Niyakap ko ng mahigpit si Diana. Salamat bestie, you're a sweetheart. Andre just sent me a message, he'll be here at 5. That's nice, now some perfume for the finishing touch. Sabi niya habang nag-spray ng pabango sa likod ng tenga ko at sa wrist ko. Tinaasan ko siya ng kilay. Gustong-gusto ng mga French na halikan ang likod ng iyong mga kamay. Natawa ako. Yeah right, see you later sweetheart. Sabi ko sabay kuha ng purse ko, at naglakad palabas. Hindi ako naghintay ng hanggang 1 minuto nang dumating sa akin ang mainit na sports car na ito. Lumakas ang pintig ng puso ko habang palihim na umaasa na si Alexander iyon. Ngunit ang lihim kong hiling ay nadurog nang lumabas si Andre. Kailangan niyang maging mayaman para magkaroon ng ganoong sasakyan. Minsan akong nanood ng isang carpool at sa natatandaan ko, ang partikular na kotseng ito ay isang 1967 Shelby Super Snake or something. Mamma mia, you look downright gorgeous, Irish. Sabi niya sabay ngiti ng ngipin. Pinilit kong ngumiti para itago ang disappointment ko. And you look amazing too. Sabi ko, na hindi kasinungalingan. Ang kanyang tuxedo ay bumagay sa kanyang payat ngunit maganda ang pagkakagawa ng katawan. Nice car by the way. Ngumisi siya, thanks Irish, let's get going. At tulad ng gentleman na ipinakita niya sa akin, pinagbuksan niya ako ng pinto. For my beautiful Irish. Salamat, sabi ko with a genuine smile this time. Sumakay na siya at nagsimulang magmaneho at kahit nakiusap ako na sabihin niya sa akin kung saan kami pupunta, tumanggi siya, saying it was a surprise. Sa wakas ay nakarating kami sa ilang magarbong mukhang French restaurant at dinala kami sa isang pribadong lugar. Ito ay nasa isang maluwag na balcony. May table for two doon, na may romantic aura. You do realize that I only consider this a friendly dinner, right? Nagkibit balikat siya. You do realize that I consider this our first date, right? Tanong niya pabalik sabay kindat at natawa naman ako. Maya-maya lang tumunog ang phone niya and not that I nosy, binasa ko ang pangalan sa screen. Leo, napansin ni Andre na nakatingin ako. Please excuse me Irish, I'd take this. And with that, lumayo siya para sagutin ang tawag. Nagkibit balikat ako at naglakad papunta sa railing, nakatingin sa lahat ng magagandang sasakyan sa parking lot. Narinig ko ang boses ni Andre at lumingon ako sa kanya na may maliit na ngiti. Shall we eat already? Tanong niya, natuwa naman ako sa accent niya. Tumango ako at naglakad na kami papunta sa table. The food looked and smelled heavenly. Sorry natagalan ako sa phone. Brother ko yun, Leonard. Leo for short, medyo kinakabahan niyang paliwanag. Napangiti ako, no problem. I have a friend called Leo too, he's a great cook and he's Italian. Ngumisi siya, lahat ng Leo can cook. My brother cook too. Kinagat ko muna ang pagkain ko at napaungol sa sarap. Ang sarap nito. Tumango siya, yeah, I want the best, for the best. Sabi niya habang nakatingin sa mga mata ko, at bigla na lang akong nakaramdam ng hindi komportable. You're very pretty Irish, like an angel. Namula ako, thank you. So, what do you do for a living? 'Cause clearly, you're not a student. I said trying to change the topic. Humigop siya ng kanyang alak. I'm a software developer, casual niyang sabi habang nakasandal para mas komportable. Wow, hindi katakatakang nagmaneho siya ng ganoon kamahal na sasakyan. Pero sandali lang, then what are you doing at the pool party? Akala ko kasi college students lang, sinabi ko. May hindi nagkiklik. Isang madilim na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata ngunit agad ding nawala. Ngumiti ulit siya sa akin. Conrad is my friend's kid brother. I just came to New York and told him I was around and up for some fun. He invited me for his party. Good thing I came, 'cause I found you. Namula na naman ako, may sense ang kwento niya. Kumuha siya ng isang kutsara ng kanyang pagkain, at nang matapos iyon ay nagsalita siya. So, any boyfriend? Umiling ako. Ibig sabihin may chance ako. Umiling ulit ako. Come on Irish, I really do like you, sinabi niya. Sumimsam ako ng alak ko. Halos hindi mo nga ako kilala. Pinag-aralan ko ng konti ang mukha niya para tingnan kung sincere ba talaga siya, pero habang tinitignan ko, mas lalo akong nakakakita ng kaunting pagkakahawig ng Leo na kilala ko. Ayokong maging skeptical. Ang Leo na pamilyar sa akin ay Italian.
At si Andre ay French. Pag-iisipan ko, mabilis kong sabi, para hindi niya akalain na medyo kilabot ako, matagal na nakatitig sa mukha niya. Pero sa kaibuturan ko, naramdaman kong may mali, hindi ko alam kung bakit. Pero hindi ko maalis ang kakaibang pakiramdam. At dito na po, nagtatapos ang part 23 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.